Hello po sir, good day po. Hindi ko po alam kung papaano ang gagawin. Nade-depress na po ako, yung mental health ko po naapektuhan na. Tanong ko lang po sana kung through Gmail account pinadalhan po ako ng notice of preliminary legal action for abandonment of account. Nag-utang daw po ako ng 9,000, wala naman pong nakasaad kung anong loan apps yun. Nakasaad lang doon, magbayad daw ako sa ganitong reference number, di naman nakalagay kung anong company babayaran. Sana po maka-advise po kayo sa akin para maliwanagan po ako. Mahirap naman po magbayad ako na di ko alam kung sino babayaran sir. Mahirap lang po kami dito sa probinsya. Isang kahig, isang tuka, saan ko naman hahagilapin ng ganyang kalaking pera, hindi ko naman ako nagkautang ng ganyang kalaki sir. Sana po mapansin itong mensahe ko sa inyo. I'm God bless po sir. Okay. Bago po ang lahat at inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe po kayo dito sa aking channel. Paki-like na rin po yung aking Janitor TV page Facebook account, yung online scam modus and reviews for awareness, yung Janitor TV account ko po sa TikTok. Paki-subscribe na rin po at paki-like nyo na po yung videos natin ngayon. Paki-share nyo na rin po at paki-hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps. So yun, sagutin natin yung kanyang hinihinging kasagutan sa kanyang tanong. Advice natin sa kanya kung ano ba yung pwede niyang gawin dito. Kasi kung kayo po nakakatanggap ng mga ganitong klase ng mga email na meron kayong notice of preliminary legal action for abandonment of account na nagkautang kayo ng kung magkanong halaga yan, alamin nyo muna kung ano yung ula na yan. Ayon sa sinaad din yung komento dito sa aking channel, hindi nyo alam kung anong lending company. So, doon pa lang po, isipin nyo na po kung anong lending company ba o anong online lending company yung nautangan ninyo at umabot po ng 9,000. Ano po ba yan? Meron pa talaga kayong in-applyan o maaari kayong may in-applyan kayo pero hindi kayo na-approve or something na kadalasan nangyayari na hindi naman na-disperse o minsan naman ay may nag-disperse ng maliit na halaga hanggang sa binoon kayo sa utang. Lagi po ninyong tandaan, maging matiyag po kayo sa mga lending companies na hinihiraman ninyo. Ngayon, yung abandonment of account, preliminary legal action, hindi ko alam kung anong action ang gagawin nila rito sa abandonment of account na kapag may hiningi lang isang lending company, tandaan nyo po ha, yung kahit yung mga online lending, pwede po kayong padalhan lamang ng demand letter na kung magkano talaga yung nakasaad na utang ninyo at yung interest na kailangan nila singilin at kung ano man yung mga services charge na kailangan nila idagdag sa ating mga utang na hindi natin nabayaran at kung ilang taon na ba. Sabagay, hindi naman dapat ganun kalaki. Kung sakasakaling umabot man ng taon yan, kung ano man lang yung utang ninyo, magiging doble lang naman po yan kahit magpas po yan ng ilang taon, pero may limitation pa rin po yun, alam ko. Medyo aaralin pa natin ng konti kung ilang taon talaga yung hanggang ilang taon yung utang ninyo na dapat nyo mabayaran. So yun, binibigyan lang siya ng reference number ng agent o nung nag-message sa kanya. Ingat po kayo sa ganyan kapag reference number lang po ang iniiwan sa inyo na mga naniningil sa inyo, medyo maging alerto na kayo. Maaring isa lang po yung OLA agent na nag-omission o sumasideline ng sarili niya. Malamang nakuha niya po yung inyong detalye sa mga OLA na inaplayan ninyo. At ngayon, kunwari lang yan na may utang kayo o maaring may utang man kayo sa mga lending companies o sa mga OLA, hindi siguro ganyang kalaki o maaring maging ganyang kalaki. Pero kapag hindi kayo binibigyan ng reference number ng OLA na mismo sa OLA apps ninyo ha, doon nyo tignan, meron po yung mga reference number na bubungad sa inyo kapag may utang talaga kayo. Nasa taas naman po lagi yan kung saang number kayo dapat magbayad sa apps. At hindi sa mga number, like ito, kung sinabi niyang number lang, baka GCash lang po ito. Diretso lamang po yan sa bulsa ng OLA agent. Then po kayo mag-iingat, maloloko kayo dyan, mai-scam kayo. Baka imbis na nakapagbayad kayo, kung may utang man talaga kayo, imbis na maging clear yung pangalan ninyo, ayun, napunta lang sa mga hindi magandang mga OLA agent na mapang-abuso at saka mapagsamantala sa mga katulad na ninyo. Sabi nyo is mahirap lang ang buhay sa probinsya. Justify na natin yon na pag sa probinsya talaga ang hirap kumita ng pera. Dito rin naman sa NCR, mahirap din kumita ng pera. Kaya sabihin sumasahod ka ng minimum, hirap pa rin po. Totoo yun ha. Reality talks lang po tayo. Real talk lang tayo. Kahit na minimum ka, hindi talaga sumasapat yung sahod. Kaya kung sa probinsya man,
ang trabaho mo is sa bukid lang. Totoo lang, no? Sa bukid kayo, kahit maghapon, di ba, ang hirap ting kumita ng pera. Ang kagandahan lang kasi sa probinsya, tahimik. Dito sa Maynila, dito sa NCR, alam nyo na, ibig sabihin, medyo magulo, medyo hindi ganoon ka tahimik yung tsaka sariwa yung pagkain. Tsaka, ang kagandahan lang kasi sa probinsya, medyo may peace of mind talaga. Yung, ang sarap siguro tumira kasi lumaki ako dito sa syudad eh. Pero, balik tayo sa usapan natin, no? Saan niya hahagilapin? Tandaan niyo, no? Kung ganitong klase lang ng mga message sa inyo ang pinapanako sa inyo, tandaan niyo palagi. Wala pong nakukulong sa utang. Kung kayo sinisingil at medyo hinaharas na kayo dahil hindi kayo nakakapagbayad, alamin nyo kung anong ola yan talaga. Talagang tignan nyo kung nakailang ola ba kayo. Isa-isahin nyo po. Kasi kung lahat ng mga ola ninyo ay mga history ng mga nangaharas, alamin nyo kung ano yung mga number. Ipunin nyo yun. Tapos, kung nais nyo mag-complain sa SEC po, meron po silang website na kung saan pwede kayo mag-file ng complaint. Search nyo lang po doon sa SEC website, tapos complaint ang hanapin ninyo para makapag-file kayo. Ipunin po yung screenshot nyo po. Tapos, isasend nyo sa SEC para magkaroon kayo ng proper at formal complaint sa kanila. And then, kung harassments na like, pinopost na kayo, may mga pagbabanta, pwede nyo i-report sa PNP, Anti-Cybercrime. Kung saan po kayo, kung sa regional Anti-Cybercrime Unit po kayo, sa RACU, pwede rin po kayo kung saan may pinakamalapit po na anti-cybercrime sa lugar ninyo. Huwag kayong mababahala, huwag kayong nadidepress. Sa to lang ito katulad nyo, nadidepress kayo sa mental health nyo, naapektuhan na yung sarili nyo. Natatalo lang kayo matatalo lang kayo. Habang iniisip nyo na gusto nyo bayaran, tapos yung 9,000, di nyo alam kung saan nanggaling. Mas mabuting huwag nyo muna pansinin, hindi naman kayo makukulong. Wala naman mangyaring masama sa inyo. Kahit anong pagbabanta ng mga yan, hindi yan totoo. Sabihin nila, pupuntahan ka nila, may gagawin hindi maganda, papatayin yung mga hayop sa bakuran ninyo. Wala po akong nabalitaan may nangyari ganyan. Ginagamit lang ng panakot. Yung mga nangyayari sa balita, yan, pwede nilang gawin niya. Pero hindi na magagawa yan. Takot nga yung mga yan eh. Tato matatapang lang yung mga yan dahil nakatago rin niya sa mga lugar nila. Kaya nga, hindi sila humaharap sa husgado. Kaya nga diyan nagpapail ng mga yung mga legal settlements sa korte. Diyan humaharap basta kasi alam nila yung pagkakaon, yung mga mali nilang ginagawa, yung mga harassment nilang ginagawa, mga illegal. Yan na tinatago sa inyo na kung kayo magpapatalo, kung kayo nagpapa-apekto ng husto, kayo lang matatalo. Hindi kayo makakapagtrabaho, hindi kayo makakapagawa ng paraan kung paano kayo kikita sa isang araw. Hindi po ba? May stress kayo. Malilipat kayo ng bahay? Hindi, wala kang magiging kaano sa inyo. Kung nagtatakot kayo, sabi nga sa inyo, i-file yan ng complaint sa PNP or NBI. Tandaan nyo, hindi nila magagawa yan. 101% sinasabi ko sa inyo, walang nangyayaring pisikalan sa online lending apps na harassments. Maaari lang talaga na gawin is post sa social media. And then, kung sakali malaman ninyo pinost kayo, isabihan nyo na yung mga kaibigan nyo na nagkaroon kayo ng utang dyan, nahahak na kayo. Mga kaibigan nyo na hinaharas, kausapin nyo. Kung mga kaibigan nyo, mga kakilala ninyo, maiintindihan kayo ng mga yan. Hindi kayo iiwan niya. Siyempre, maunawaan nila yung sitwasyon nyo. Nagkautang kayo. Hindi naman natin pwede sabihin na tinatakasan. Kasi wala naman tayo talaga ipang babayad eh. Ang pagkakamali lang talaga natin, tandaan niyo is nangutang tayo doon sa mga abusadong online lending apps. Yun lang po ang tanggapin natin sa sarili natin. Nagkautang tayo. Pero sana wag nating ulitin pa. Kung sakali nakakaranas tayo ng mga harassment sa mga yan. Tandaan niyo yung mga email, mga text na yan. Kaya kung may magsabi paulit-ulit ako rito, nagiging paulit-ulit ako kasi nga paulit-ulit din po yung mga tanong ng karamihan kung ano yung gagawin. Kasi yung mga taong ito, mga hindi alam ang gagawin sa kung ano yung dapat nilang ayusin sa sarili nila. Ngayon, lagi kasi nilang iniisip na may utang eh. Yun yung purpose doon eh. Natatakot sila dahil may utang sila. Meron silang responsibilidad at meron silang obligasyon na gusto nilang ayusin. Kaya sila nai-stress. Naiintindihan ko yun, naranasan ko rin. Pero ako, isang patunay na isa rin akong isang online lending app victim o na ngayon o survivor na nagpapayo sa inyo na hindi naman totoo lahat sinasabi nila. May mga issue pa nga dyan na naniningil kahit hindi naman nagkakautang. Ngayon nakakaranas kami ngayon ng harassments na naman. Etong asawa ko medyo mayroong nagte-text sa kaibigan namin na sinisingil siya, di naman sinasabi ko ng lending company. Katulad nun, sabi ko wag niyo pansinin. Kinausap ko yung kaibigan namin na baka nakuha yung number sa Facebook mo. Kasi hindi kami nagsisave ng mga number ng mga kaibigan namin.
Yun po naging aral sa amin kaya hindi kami nagsisave. Sinusulat namin sa paano. Pero di namin kinukuha. May messenger naman, may chat naman. Kaya doon namin inaano. Doon namin sila kinakausap. Kaya kung sa kanya may mga haras sa inyo, huwag niyo pansinin, deadmahin niyo na lang po muna. Walang mangyayaring masama. Totoo 'yon. Ilang taon na ako sa ano. May mga nauna na rin diyan mga OLA victim na nag-share na rin ng kanilang mga experience about sa OLA. Wala naman nangyaring masama sa kanila. Di po ba? Sana po naintindihan niyo, sana po nakatulong po yung aking binigay sa inyo. Huwag kayong magbabayad doon sa number. Baka mamaya agent lang yan na sumasailan ng sarili niya. Tandaan nyo, baka nakuha lang yung info ninyo doon sa mga na-applyan ninyo na hindi naman kayo na-approve or something na hindi kayo na kahiram talaga. Tapos ngayon ginugulo kayo. Okay, sana po kasi maging maayos po sana ang inyong araw-araw na pamumuhay at maging okay po kayo, gabayan po kayo ng Panginoon at kayo po ay magkaroon ng kapayapaan sa isipan. Maraming salamat sa inyong mga kadyan, sa inyong mga loyal legit subscribers ko po. Marami pong salamat.